Pag-usapan natin ang 7 simple financial tips. Una, para tayo ay makaipon, kailangan i-increase natin yung cash flow natin. Ito yung maganda, meron tayong other source of income, multiple sources of income, or meron kang backup career or backup na business. And of course, pangalawa, spend less. Baka naman ang dami nating racket, ang dami nating source of income, pero wala tayong disiplina sa pag-manage natin ng pera. Importante, nakokontrol natin yung expenses natin, monitor natin, and nakakapag-ipon tayo ng at least 20% ng ating kinikita. And pangatlo, zero out bad debts. Kasi interest on debts are like leaks that drain your finances. Kumbaga, may timba tayo, hindi natin mapuno dahil may mga butas. At isa na dyan yung interest ng ating utang. Palaki ng palaki kung hindi natin ito nababayaran. And of course, pang-apat, understand how money works. Ito yung nagsimula ako sa pagbabasa ng libro, pag-attend ng seminar, at importante meron tayong mentor na magtuturo sa atin kung paano nga ba tayo mag-grow sa ating personal finance. Siyempre, tong mentor na to dapat nagawa niya na para yung gusto natin gawin, talagang mabilis natin ma-achieve. And of course, number 5, define your financial goals. Dapat sinusulat natin yan. Dapat may mga strategies tayo para mapalapit tayo sa goal natin. At yung action natin, align na sa goal natin. And number 6, have proper protection. While you are still building your wealth, get insurance to give you and your family peace of mind. Siyempre, pag breadwinner ka na kagaya ko, may peace of mind tayo pag meron tayong insurance. Kasi itong insurance, ang may iwan nating instant money sa ating pamilya in case may mangyari sa atin. And of course, build up your wealth. Dapat tuloy-tuloy tayo sa pag-iipon natin at pag-i-invest para mag-grow ang ating personal finance. And to know more about savings and investment, message mo lang ako sa Facebook, Roanne Celis Capistrano.